Ang Los Angeles Lakers ay isang prangkisa na ipinagmamalaki ang kanilang kasaysayan at mga kwento at sinundan nila ang trend na iyon nang piliin nila si Bronny James sa ika-55th na pick sa 2024 NBA Draft. Sa pagpili kay Bronny, ang Lakers ang magiging unang team sa kasaysayan ng NBA na magkakaroon ng mag-ama sa kanilang roster. Sina LeBron James at Bronny ay matagal nang naghahangad na maglaro bilang magka-teammate at magiging realidad na ito sa pagsisimula ng 2024-25 season. Inaasahang gugugol si Bronny ng karamihan ng regular season sa pag-develop sa likod ng mga eksena kasama ang G League affiliate ng Los Angeles na South Bay Lakers, ngunit hindi ito nakapigil sa mga manlalaro ng pustahan na maglagay ng taya sa kanya para manalo ng 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year Award ayon kay David Purdom ng ESPN. Mas maraming taya ang nailagay kay Bronny James para manalo ng Rookie of the Year kaysa sa ibang players sa maraming sportsbook. Si James ay nakahakot ng halos 1 sa 4 na taya sa Rookie of the Year market ng ESPN Bet. Iniulat ng BetMGM na may naglagay ng $1,000 na Rookie of the Year bet kay James sa 251 noong July 6 mula sa isang manlalaro sa Ontario, at sinabi ng DraftKings na tanging si ED lamang ang nakahakot ng mas maraming pera sa pagtaya kaysa kay James sa Rookie of the Year market nito. Hindi pangkaraniwan para sa isang second round pick na napili ng huli na maghahatak ng ganito kalakas na aksyon sa betting market. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kalakas ang tatak ng Lakers at ang lahi ni Bronny. Si Zach Edey ay karapat-dapat na maging paborito para manalo ng Rookie of the Year dahil sa kanyang edad, karanasan at ipinakita sa Summer League. Ngunit tila naaakit ang mga manlalaro ng pustahan sa mga odds at payout kung sakaling manalo si Bronny. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ayon sa The Athletic, inaasahang babalik si Kevin Durant sa pagsasanay ng Team USA sa Friday bago ang kanilang paparating na exhibition game laban sa South Sudan sa Sabado. Hindi pa nakakapagsanay si Durant kasama ang team dahil sa isang calf strain na nagpahinto sa kanya mula sa lahat ng tune-up games bago magsimula ang Olympics sa July 28. Posibleng mag-debut si Durant sa isa sa mga nalalapit na exhibition games laban sa South Sudan sa Sabado o Germany sa Lunes. Ang pagbabalik ni Durant bago magsimula ang Olympics ay malaking tulong para sa Team USA kahit na hindi nito malaki ang epekto sa kanilang chance na manalo ng ginto sa Paris. Pero malaking tulong pa rin ang kanyang presensya. Si Durant ang all-time leading scorer sa Olympics para sa Team USA na may 435 points. May 3 gintong medalya na siya at naghahangad na makakuha ng pang-4. Nakita na rin natin ang team na ito na nahirapan sa ilang bahagi ng kanilang exhibition games, at ang pagkakaroon ng isa pang playmaker tulad ni Durant ay magpapadali ng buhay para kina LeBron James at Stephen Curry. Ang kanyang laki sa depensa ay malaking tulong din kung at kapag nakaharap ng United States ang France. Ang kanyang galing sa depensa ay malaking tulong din kung at kapag nakaharap ng United States ang France. Bagaman na wala ng ilang linggo si Durant, hindi kailanman ipinahiwatig ni Team USA head coach Steve Kerr na papalitan si Durant sa roster. Hindi pa namin pinag-uusapan yon sa ngayon dahil maganda ang pakiramdam namin na magiging okay si Durant, sabi ni Kerr noong katapusan ng linggo. Sa pagbabalik ni Durant, ang atensyon ngayon ay lumilipat sa starting lineup ng Team USA. Nagkaroon sila ng iba't ibang lineups sa kanilang mga exhibition games, pero sina James, Curry at Joel Embiid ay naging pangunahing bahagi ng starting unit. Sa pagbabalik ni Durant, malamang nakukunin niya ang isa sa mga starting spot na mag-iiwan ng isang posisyon para punan ni Kerr. Nagsimula na si Jrue Holiday, Devin Booker, Anthony Edwards at Jason Tatum sa puntong ito, at sino man sa kanila ay magandang opsyon. Sa dami ng scoring mula sa 4 na starters, maaaring matalinong piliin si Holiday na makapareha ni Curry sa backcourt para sa dagdag na depensa. Maaari ring si Edwards ang pumuno sa posisyon na yon. Nagbibigay si Booker ng opensa pero hindi siya kasing lakas sa depensa gaya ni na Holiday at Edwards, at si Tatum ay magbibigay ng dagdag na laki. Ang ikalimang starter spot ay maaari ring magbago base sa sitwasyon. Pero sa isang team na kasing talented ng United States, walang talagang maling sagot. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, Golden State ay nagamit na ang pagkakataon na ito sa isang antas. Kahit na may injury sa likod, inaasahang makakakuha si DeAnthony Melton ng multi-year deal bago siya pumirma sa Warriors sa mid-level exception. Si Kyle Anderson at Buddy Hield ay parehong nakakuha ng mas mahabang kontrata, ngunit sa mga presyong maaaring maging pabor sa team. Maaari ba nilang samantalahin ang pagkakataon na makakuha ng isa pang steal sa free agency market ngayong off-season? Iminungkahi ni Zach Buckley ng Bleacher Report ang 3 option para sa Warriors sa isang artikulo noong Thursday, kaya't i-rank natin sila mula sa pinakamababang halaga hanggang sa pinakamahalaga, simula sa isang last nila na nakalaban sa finals.
Number 3, Cedi Osman. Sa puntong ito, tila tiyak na kailangan ni Cedi Osman na magsettle para sa isang minimum contract matapos ang 4 na taong $31.1 million na kontrata na nagsimula sa Cleveland Cavaliers at natapos sa San Antonio Spurs. Si Osman ay naging isang solid rotation forward simula noong kanyang pangalawang taon na nag-a-average ng pagitan ng 17 at 32 minutes sa bawat isa sa nakaraang 6 na season. Ang 29-year-old ay nag-average ng 6.8 points, 2.7 rebounds at 1.5 assists kasama ang Spurs noong nakaraang season na nag-shoot ng epektibong 38.9% mula sa beyond the arc sa 1.4 attempts bawat laro. Maaaring kailanganin ng Warriors ng isa pang small forward kung ang isa o pareho ni na Andrew Wiggins at Moses Moody ay matrade, kahit na maaaring mabawasan ito kung si Lauri Markkanen ang babalik na player. Ang shooting ni Markkanen ay magbibigay ng flexibility sa front court kung saan magkakaroon pa rin ng maraming option ng Golden State, sina Jonathan Kuminga, Draymond Green, Kyle Anderson at Tracy Jackson Davis ay ibang mga player kaysa kay Osman, ngunit sila ay mananatiling nasa itaas niya sa rotation. Hindi pa nababanggit na maaring mayroon pa ang Warriors sina Ge Santos at Lindy Waters III, dalawang player sa parehong role na maaaring pumalit kung kinakailangan. Kahit na magbukas ang Golden State ng isang roster spot o dalawa, mahirap makita na makakakuha si Osman ng consistent role maliban na lang kung may mga injury. Sa kadahilanang ito, siya ay magiging isang makatwiran ngunit hindi gaanong mahalagang signing para sa prangkisa. Number 2, Gordon Hayward. Maaaring mag-argue na mas makatwiran ang pag-sign sa 29-year-old na si Osman kaysa sa 34-year-old na si Gordon Hayward, ngunit marahil ay maaaring kumbinsihin ng Warriors ang kanilang sarili na ang maikling panahon ng 14-year na veterano sa Oklahoma City Thunder ay isang aberration at na mayroon pa siyang maibibigay. Ang panahon ni Hayward sa Thunder ay isang bangungot, lalo na sa playoffs kung saan hindi siya nakapuntos ng kahit isang punto sa loob ng 46 minutes. Anuman ang mga dahilan kung saan ang malaking bahagi ng sisi ay inilagay ni Hayward at ng kanyang asawa sa prangkisa, ang kanyang panahon sa Thunder ay nagtatapos na. Bagaman hindi na siya sa kanyang laro dati na all-star na kalagayan dahil sa malubhang bali ng binti or ankle noong 2017, madaling makalimutan na nag-average si Hayward ng 19.6, 15.9 at 14.7 points sa kanyang 3 buong taon para sa Charlotte Hornets mula 2020-2023. Ang mga numerong iyon ba ay pinalaki ng paglalaro para sa Hornets? Marahil. Ngunit sa pagitan ng kanyang production sa Hornets at Thunder ay naroroon ang isang tao na maaari pa ring maging mahalagang rotation player. Si Hayward ay may kaunting on-ball shot creation at playmaking kaysa kay Osman, isang bagay na maaaring maging kapakipakinabang sa opensa ng Golden State. Marahil hindi siya magiging game changer, ngunit si Hayward ay may kaunting upside na eksaktong kailangan ng Warriors na i-target kaysa sa isang tao na malamang na mapako sa huling 3 o 4 na player sa roster. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.